Ang hangin ay dahan-dahang humuhaplos, nagdadala ng mga salita na dumadaan sa oras at tumatama sa kailaliman ng iyong kaluluwa. Wala sa mga bagay na ito ang aksidente, aking minamahal. Ang mga nangyayari sa iyong buhay, kahit sa mga oras ng sakit o hindi tiyak na mga panahon, ay may banal na layunin. Hindi simpleng pagkakataon na may isang tao na dumating sa iyong buhay, sapagkat ang taong ito ay ipinadala upang magdulot ng pagpapagaling, pagbabago, at higit sa lahat, ang pag-ibig na matagal mo nang hinahana. Hindi ito isang aksidente, ito ay isang sagot sa iyong mga dasal, sa iyong mga tahimik na hiling, at sa mga sugatang bahagi ng iyong puso. Ang Panginoon, sa kanyang walang hangang karunungan, ay nakakaalam ng iyong puso sa isang natatanging paraan. Nakikita niya ang bawat patak ng luha na dumaan sa iyong mukha ng tahimik, bawat ngiti na nagtago ng kalungkutan, bawat hakbang na iyong kinahak na may bigat ng mga pagdududa. Ipinadala niya ang taong ito upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, at na kahit sa pinakamadilim na oras, may liwanag na bumabagsak sa iyong buhay. Hindi ito isang tao lamang na dumaiting, kundi isang mensahero mula sa langit, na may misyon na ibalik ang iyong tiwala, muling buhayin ang iyong mga mata, at ang kapayapaang matagal ng tila nawawala. Ang bawat haplos ng taong ito, na maaaring magmukhang simple sa una, ay may dalang lakas at kaluman na kagalakan ng isang biyaya mula sa Diyos. Hindi siya dumating upang pagalingin ka lamang sa mga pisikal na sugat, kundi upang mahipo ang mga pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa, ang mga hindi mo palaging ipinapakita. Ipinadala siya upang ipaalala sa iyo na ikaw ay mahalaga sa mata ng Diyos, at hindi niya ipagpapaliban na maglakbay ka sa mundong ito nang wala ang pag-aalaga ng isang tunay na nagmamahal sa iyo. Sa bawat laban na tinatahak mo, siya ay naroroon sa iyong tabi, nagdadala ng lakas na maaaring nawawala sa iyo. Kapag ang kalungkutan ay nagsisimulang maghari sa iyong puso. Walang pagsubok na mas malaki kaysa sa kaya ng Diyos na baguhin upang maging isang bagay na maganda. Pinili niya ang isang tao upang maging instrumento ng pagbabago. Huwag magkamali, hindi ito basta swerte o pagkakataon. Siya ay isang tanda na ang banal na liwanag ay mas malapit sa iyo kaysa sa iyong inaasahan. Sa mga oras na iniisip mong nag-iisa ka, ang mga hangin laban sa iyo ay masyadong malakas upang tiisin. Alamin mo na ang presensya ng taong ito ay parang isang ilaw na nagpapakita sa iyong landas. Hindi mahalaga kung ano ang hinaharap, sapagkat ang Diyos ay naghanda na ng oras na ito para sa iyo, upang makita mong hindi mo na kailangang maglakbay sa dilim, upang malaman mong ikaw ay minamahal sa lahat ng aspeto, sa lahat ng paraan. Ang pag-ibig na iyong hinahanap ay inihahandog sa iyo sa isang purong anyo. Kahit ang iyong puso ay nag-aatubili pa sa una na maniwala. Tuwing ang iyong mga dasal ay nagiging tahimik, mas mapagkumbaba, at ang iyong mga mata ay tumitingala sa langit ng may pananampalataya, ang Diyos ay nakikinig sa bawat salitang hindi mo nasasabi. Alam niya ang lihim ng iyong puso at nakikita niya kung ano ang kinakailangan upang maranasan mo ang tunay na pagpapagaling. Ang taong ito na dumating sa iyong buhay ay hindi isang simpleng pagkakataon, kundi isang biyaya mula sa langit na nagbibigay sagot sa mas malalim na pangangailangan kaysa sa iyong naisin. Sa bawat salita na binibigkas, sa bawat kilos ng pag-aaruga, ipinapaalala niya sa iyo ang hindi matatawarang halaga mo. Hindi ka isang simpleng tao, ikaw ay anak ng kataas-taasan, at ang mensahe ng pag-ibig at pagpapagaling na dumating sa iyong buhay ay isang larawan ng pag-ibig na matagal nang nakapaligid sa iyo. Ngunit ngayon ay natutuklasan sa isang bagong anyo. Ang taong ito, na puno ng biyaya at may espesyal na misyon, ay ang tamang tao upang tulungan kang muling makamtan ang kapayapaan na matagal mong hinahanap. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iyong nararamdaman. Hindi mahalaga kung gaano kalabo ang liwanag, sapagkat palaging may landas na mababalik sa iyo. Ipinadala ka ng Diyos sa sandaling ito upang ipakita sa iyo na ang buhay ay hindi kailangang maging puno ng kalungkutan o patuloy na paghihira. May mga taong dumarating sa ating buhay sa tamang oras upang ipakita sa iyo na ang tagumpay ay nakasulat na, ang pagpapagaling ay ipinagkaloob na, at ang pag-ibig ay kumakatok na sa iyong pintuan, handa ng tanggapin. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ang Diyos ay kasama mo, may lakas mula sa pagmamahal ng kanyang pag-aalaga.
Dinala ka niya sa puntong ito ng iyong buhay upang mas malinaw mong makita ang iyong sarili, upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagkalinga sa iyong sarili, at upang matutunan na ang bawat tagsubok ay may layunin. Hindi ito isang landas ng sakit lamang, kundi isang paglalakbay na magdadala sa iyo patungo sa iyong tunay na pagkatao, sa iyong tunay na lakas, sa babae na siya ay palaging nakakita sa iyong kaibuturan. Ang taong dumating sa iyong buhay ay isang paalala na ang tunay na pagpapagaling ay nagsisimula kapag kinikilala mo na ang sakit ay hindi ang magtatakda ng iyong pagkakakilanlan. Ipinadala ka ng Diyos ng taong ito upang matutunan mong makita ang higit pa sa mga sugat, upang mapansin ang hindi matitinag na halaga mo. Huwag hayaang pigilan ka ng mga pagkakamali ng nakaraan. Ang iyong kwento ay puno ng mga tagumpay, at ito ay isa na magdadala sa iyo patungo sa tagumpay na inihanda para sa iyo. Sa kabila ng kalituhan at mga pagsubok, dinala ka ng Diyos sa oras na ito, sa pagkikita na ito. Ipinaalala niya sa iyo na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala, mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip, at mas may kakayahan kang baguhin ang iyong buhay kaysa sa iyong pinaniniwalaan. Ipinadala niya ang taong ito upang ipaalala sa iyo kung sino ka talaga, isang babaeng pinagpala, minamahal, at puno ng kapangyarihan. Ahintulutan mong muling magbunga. Dumating na ang panahon ng pagpapagaling, at hindi mo na kailangang magdala ng mga pasaning akala mo iyo lamang. Ang taong ipinadala ng Diyos ay siyang magiging suporta na iyong kailangan upang magpatuloy, upang makita ang kagandahan na laging naroroon sa iyong kaluluwa. Huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ay sagot mula sa Diyos para sa iyong kalayaan. Nais kong magpasalamat sa iyo, mahal kong kapatid, sa pagtanggap ng mensaheng ito mula sa Diyos. Nawa ay magdulot ito sa iyo ng liwanag, lakas, at pagpapagaling sa bawat aspeto ng iyong buhay. Huwag kalimutan, ikaw ay mahalaga, at ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay isang hakbang patungo sa mas magaan na bukas. Mangyaring ipahayag ang iyong pag-angat at pagpapalakas sa pamamagitan ng pagsasabi na, kaya KNG lahat essay kanya ay nagpapalakas essay akin. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihang magbigay daan sa iyong tagumpay. At kung nais mo pang patuloy na makatanggap ng mga mensaheng magpapalakas sa iyong espiritu, inihikayat kita na sumali sa aming channel. I-click mo na ang mag-subscribe at huwag kalimutang i-activate ang bell notification upang ikaw ay laging updated at patuloy na mapuno ng mga mensahe ng pag-asa at pag-ibig mula sa Diyos. Maraming salamat at patuloy na maglakbay sa liwanag ng kanyang pagmamahal.